Tinagal muna ng MMDA kasama si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang harang sa lugusan sa bahagi ng Roxas Boulevard, Manila para matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig ulan at anumang wastewater patungong Manila Bay. Layo nito na maiwasan ang banta ng matinding pagbaha ngayong tag-ulan. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Bilang bahagi ng kanilang hakbang kontra baha, binuksan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang isa sa mga floodgate sa Manila. Inalis ang malaking barrier upang tuloy-tuloy na makadaloy ang tubig ulan at wastewater palabas patungong Manila Bay. Inaasahan na mababawasan ang pagbaha sa mga lugar gaya ng Malate, Ermita, Paco at iba pang bahagi ng Manila sa pagbubukas ng floodgate. This will serve about 1 kilometer of drainage system from here to Top Avenue via Estero de Abad. No? Malaking kaluwagan ito at nakita nga namin ni Chairman kanina na nung inangat, ayun, umagos yung tubig. So sa ngayon, hopefully, mabawasan na yung stagnant water. Ayon sa MMDA, ang tubig na napupunta sa drainage ay kailangang iproseso at linisin muna ng Sewage Treatment Plant o STP bago tuluyang umagos sa Manila Bay bilang pagsunod sa mandamus order ng Korte Suprema. Ngunit problema raw ay ang kakulangan ng kapasidad ng STP dahilan upang manatili ng matagal ang tubig sa drainage at nagiging sanhi ng pagbaha. Maliit yung capacity ng STP para i-process kaagad-agad yung pong tubig. Hindi kaya yung ng STP, yung volume ng tubig na dumadating. Kaya po nagkakaroon ng imbudo na iipon muna sa mga karsada bago mailabas. Kaya nga po natin to binuksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig kaagad-agad. Gate naman ni Mayor Isko, panahon na para tutukan ng national government ang pagdaragdag ng STP bilang pangmatagalang solusyon. Ang pagbubukas ng floodgate ay pansamantala lamang. Kapag panahon na ng tag-init o mga araw na walang ulan, ibabalik muli ang harang. It will not solve. We are not claiming it's going to solve the entire problem because the solution kailangan talaga ng malaking programa pa in addition of this. But for the meantime, ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping, pagbukan liwayway, humupa na. Yun ang minimum goal namin. Ayon pa sa alkalde, meron ng master plan para sa drainage system ng Manila. Samantala, kasabay ng pagbubukas ng floodgate, naglagay ang MMDA at Manila LGU ng trash trap upang pigilan naman ang pagdaloy ng basura sa Manila Bay. Kailang 24 oras na mabantayan ng trash trap para mga basura hindi magpalutang-lutang sa tubig. Hiling ng MMDA at ni Mayor Isko sa publiko, disiplinahin ang sarili sa pagtatapon ng basura dahil ito ang pangunahing sanhi ng pagbabara sa drainage. Sa datos ng MMDA, nasa 13,000 cubic meters ng basura daw ang kanilang nakokolekta araw-araw sa Metro Manila. Kita nyo naman yung basurang dala ng tubig. Maliliit na po yung drainage system natin. Kung mababarahan pa ng basura, mahihirapan po talaga ilabas at maiipon sa ating mga karsada. At sabi nga ni Mayor, vicious cycle kasi nangyayari. Maglilinis kami, malalagyan uli ng basura, rilinisin uli namin. Hanggat hindi po na wawala at source, which is yung ating mga kababayan na irresponsibleng nagtatapon, mahihirapan po kami mag-catch up. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News.